Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, atin po ito kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 11, talata 1 hanggang sana ito, no, sa verse 44. Pero masyado po siyang mahaba, tungkol po ito sa pagkamatay ni Lazaro. Ang babasahin na lang natin hanggang sa verse 1 hanggang verse 4. No? Sabi dito, may isang tao na ang ngalay Lazaro, nakatira sa Bitanya, kasama ang kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro, kaya't nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Itong binasa po natin ito, isa po ito sa mga pamilyar na account sa Bible tungkol sa pagbuhay ng ating Panginoong Hesus sa kanyang kaibigan na si Lazaro. Kaya nga dito natin mababasa na sinabi ni Jesus na siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. Na sinabi niya sa may verse 25, ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. So dito alam naman natin na itong magkakapatid na ito, malapit ito sa puso ng ating Panginoong Hesus. At kapag dumaraan siya sa Bitanya, ay talagang pupunta siya, tumutuloy siya sa tahanan ng magkakapatid na ito. Kaya may mabasa tayo sa Luke chapter 10, no, verse 38 hanggang 42, yung pagdalaw ng ating Panginoon kay Marta at Maria. At sinabi doon, si Maria, siya yung nagbuhos, no, ng pabango sa paanan ng ating Panginoon at ginamit ng pamunas ay yung kanyang buhok. At dito, sinabi ng Bible na ang kanilang kapatid na si Lazaro ay nagkasakit. At siyempre, dahil alam naman nila ng ating Panginoong Hesus ay nagpapagaling, kaya nagpasabi sila. Yun naman yung pinaka-purpose doon, no? Bakit nila ibinalita? Kasi alam nila na ating Panginoong Hesus ay nagpapagaling. Yun naman ang pinaka-purpose doon. Bakit nila pinaalam sa ating Panginoong Hesus. At siyempre, dahil alam din ng magkakapatid na ito na minamahal na kaibigan ng ating Panginoong Hesus, si Lazaro. Siyempre, ganun talaga, di ba? Kapag mga magkaibigan mo, concern ka kung ano man yung mga nangyayari sa mga buhay ng mga kaibigan po natin. At lalo, siyempre, gusto nating damayan sa mga ganun mga sitwasyon, lalo na kung may karamdaman, di ba? Kapag may mga problema nga, tumutulong tayo dahil nga kaibigan natin, malapit sa atin, di ba? Kaya yung kalungkutan nila, nagiging kalungkutan din po natin. Pero dito, sinabi ng Bible mga kapatid na sabi ni Jesus, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay mapaparangalan ang anak ng tao. Sabi niya, alam naman ng ating Panginoon na mamamatay talaga si Lazaro. Pero kailangan mangyari ito para maparangalan ang ama at yung anak. Sabi niya, hindi man magwawakas kasi nga siya yung muling pagkabuhay eh. Siya yung buhay. So kahit mamatay man itong si Lazaro, wala magiging problema kasi kayang buhayin. Kaya sabi niya, hindi ito magtatapos sa kamatayan. Kasi alam ng Panginoon yung magiging end ng buhay ni Lazaro ay bubuhayin siyang muli. Hindi ito katulad ng pelikula na mamamatay yung isang karakter sa pelikula. Ito hindi hahayaan ng Panginoon kasi yung pinaka-purpose doon, hindi para mamatay si Lazaro, kundi sa kanyang kamatayan, maipakita ng Panginoong Hesus yung kanyang kapangyarihan at yung kadakilaan ng Diyos.
Kaya naghintay pa no, ng 2 araw at sinabi ng Panginoon doon sa kanyang 12 alagad na babalik na sila doon sa Judea. Pero sabi nga ng mga alagad, hindi ba't makailan lang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo? Ay doon, bakit kayo pupunta na naman doon? Kasi may kita natin, no, marami mga Hudyo ang ayaw sa ating Panginoong Hesus at pinagbabantaan nila at pinagpapalanuhan nila itong patayin. Kaya dito medyo sa concern ng mga alagad ay sabi niya, bakit ka pa babalik doon? Yung gano'n naman yung gagawin sa iyo. Pero siyempre, kailangan mong harapin ano man yung mga obstruction, no? Ano man yung mga gusto kang hadlangan. Yung mga hadlang sa buhay mo. Kasi bakit? Kasi kailangang paglabanan, harapin ng ating Panginoong Hesus yun kasi kailangang maihayag yung kadakilaan ng Diyos. Gano'n naman kapag tayo naglilingkod sa Panginoon Minsan maasahin ka sa magulong lugar. Sa Pilipinas, maasahin ka sa mga bundok, may mga NPA, no? Minsan doon nagbabakbakan. Maasahin ka sa mga bilangguan, sa mga gulong lugar. No? Minsan may maririnig ka na ganito ang nangyari. No? Kasi may isang lugar kami dati na kapag may nalalasing doon, no, nang babato, naninirador. Kaya kapag may na-assign doon, sasabihin, oh Brad, medyo ano ka kasi may naninirador dyan. So hindi ka pa na-assign doon, medyo may kaba ka. No? Kasi bakit? Baka mamaya nandun, maaligid-aligid na naman yung lasing. Pero salamat sa Diyos, nang na-assign naman ako doon, wala naman siya. Kasi part talaga ng paglilingkod yan na dapat nating karapin. Kasi sa pamamagitan ng mga ganyan sitwasyon, may papakita natin na totoo yung pananampalataya natin, totoo yung paglilingkod natin sa Panginoon. Na handa tayong suungin, handa tayong harapin yung mga ganyang mga tao. Kasi sila nga yung purpose na bakit tayo tinawag ng Diyos na mga taong ito ay may balik natin sa presensya ng Diyos. No? Sila ay magbalik loob sa Panginoon, humingi ng kapatawaran at magbalik loob sa Diyos. Manampalataya sa Kanya. Idudugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan natin si Lazaro. Paroron ako upang gisingin siya. Pero alam naman natin na patay na si Lazaro ng time na ito. Sabi doon, ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus. Ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang itinutukoy niya. Dahil dito'y maliwanag na sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon upang kayo manalig sa akin. Tayo na at punta natin siya. So kung nakita natin, pinaraan muna ni Jesus yung 2 araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro. So dito may kita natin mga kapatid, no? Patay na si Lazaro ng time na ito. Hindi agad bumalik ang ating Panginoon kasi siyempre, paano mapatutunayan ng ating Panginoong Hesus na siya yung muling pagkabuhay at ang buhay kung hindi namatay si Lazaro. Kung may sakit pa lang siya, hindi pa siya namamatay, ay dumating agad yung Panginoon at pagalingin siya. Kung namatay man siya sa araw na yun, siyempre, para sigurado na talagang patay ni si Lazaro, kailangan paabuti mo 2 o 3 araw. Kasi kung isang araw lang at medyo mainit-init pa, baka sabihin no, ng mga Hudyo na hindi sumasampalataya sa ating Panginoon na ano lang yan, baka nawalan lang ng malay. Hindi talaga may kita masasabi nila na miracle, no? Milagro yung nangyaring yun. Kaya siyempre, 2 o 3 araw na, so wala namang makapagsasabi na hindi talaga patay si Lazaro. At ika-4 na araw na si Lazaro ay patay na no, ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sabi doon, 2 araw, matapos na mabalitaan, umalis, no, bumalik ang ating Panginoong Hesus sa lugar nila Lazaro, no, ni Marta at Maria. Pero sabi doon sa binasa natin na ika-4 na araw napatay si Lazaro nang nakarating yung ating Panginoong Hesus doon sa libingan ni Lazaro. Kaya talagang patay talaga, di ba? Hindi naman pareho ng ano yan. Kung isang araw pa, mainit-init pa. Tapos ipapasok mo agad sa loob ng
ng kahon o kaya ng kabaong. Yung parang purinarya na medyo nalulugi na yung business, kaya kailangan nang ipasok, no? Yung mainit-init pa ipapasok na agad sa kabaong para lang magkapera. Hindi gano'n, no? Na medyo nalulugi sa negosyo, kaya kailangan ng baka makawala pa. Hindi gano'n, di ba? Kasi dito talaga 4 days na patay, no, si Lazaro nang dumating yung ating Panginoon sa lugar na yon. At sabi nga, si Marta, pagkarinig niya na nandyan yung ating Panginoong Hesus, sabi dun sa may verse 20, nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. No? Kasi alam naman ni Marta na may kakayanan ang ating Panginoong Hesus na pagalingin si Lazaro. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Kasi ang pagkakala ni Marta, ang pagkasabi ng ating Panginoon na bubuhayin niya si Lazaro, ay akala niya, ito ay yung pangako ng Diyos na sa huling araw, ang lahat ng sumasampalataya sa Panginoon ay mabubuhay. Yun ang ini-expect niya. Yun ang pagkakala niya. Hindi niya inaasahan na hindi yung huling araw, no, nabubuhayin yung mga namatay na may pananampalataya sa Panginoon. Kundi sinasabi niya, ngayon mismo, ngayong araw na ito bubuhayin ko yung kapatid mo kung naniniwala ka at nananampalataya ka. Kasi kailangan gawin ito ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang doon kay Marta, kay Maria at doon sa kanyang mga alagad na may kapangyarihan ng ating Panginoon na buhayin ang patay, kundi kahit doon sa mga hindi sumasampalataya. Kasi siyempre mga tao, superstitious belief nila. Minsan hindi yan maniniwala kapag hindi nakakakita ng mga himala, no, ng mga milagro. Mas madali kasi yung mga tao na maniwala sa mga ganung mga bagay. Kita mo, kahit nga sa atin sa Pilipinas, kapag may nabalitaan lang na nagpapagaling, talagang gagastusan. Lalo na kung yung sakit niya, yung karamdaman niya, wala nang lunas. No, yung siyensya, wala nang magagawa sa kanyang karamdaman. Kahit anong layo niya, pupuntahan yan. Di ba? Tayong mga Pilipino dati, ganyan . No? Lalo pag wala sa Panginoon. Kung saan may himala, kung saan may mga nagsasabing mga gumagawa ng milagro, talagang pupuntahan yan. Nung madaling mapaniwala, kasi nga nadadaya sila. Diba? Marami yan sa sa may kita natin sa mga TV, no? Sa mga dokumentary, kung paano ginagawa nila yung pandaraya, na kung titignan mo sa mata mo, parang inuoperahan nga, no? May lumalabas na bato. Kamay lang yung gamit, no, sa pag-uopera, tapos may nakikitang dugo. Diba? So, pero ano lang yung pandaraya sa mata yon. Ganun yung deception . Pero ito, siyempre, wala pang pabuhay sa patay sa time ng ating Panginoong Hesus. Kaya talagang magiging trending. Diba? Marami ang kakalat talaga ang pangyayaring ito. At siyempre, kahit noon pa man, marami ng marites. Marami ng mga mga ususero at ususera. Hindi lang naman sa panahon natin ngayon. Kaya madaling mag-i-spread, no, yung gagawin ng ating Panginoon na pagbuhay kay Lazaro. At saka malaking balita yon. Hindi siya yung parang maliit lang na pangyayari, kundi malaking balita talaga yon. Na ang isang patay muling binuhay ng ating Panginoon.
At doon makikita natin, no, pumunta ang ating Panginoong Hesus doon sa lugar na kung saan kinaroroonan ni Lazaro. At nang doon na, ay sabi nga, tumangis yung ating Panginoon. Lalo na nakita niya na umiiyak si Maria. Sabi yung mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakakapagdilat ng bulag ang taong ito. Bakit hindi niya nadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? So may kita natin dito, may mga taong laban sa ating Panginoon na wala silang pananampalataya. Talagang nandun yung pag-aalipusta nila na sinasabi nila dito, nakakapagpadilat ka ng bulag. Bakit itong malapit sa iyo na kaibigan mo? Hindi mo man lang na hadlangan yung kanyang kamatayan. Diba? Minsan ganun eh. For example, sa amin, mga preacher, diba? May pumupunta sa amin na magpapapray over sa kanilang karamdaman. Tapos gumagaling. Tapos yung membro ng pamilya mo nagkasakit. Diba? Kung may mga tao minsan nasasabihin iba, pinapray over mo nga yung mga may sakit, gumagaling. Bakit yung anak mo, yung kapatid mo, kaya membro ng pamilya mo, bakit hindi gumagaling? Minsan, ganun yung sasabihin ng mga tao. Pero siyempre, sa atin bilang mananampalataya, hindi tayo nakatuon sa miracle. Hindi tayo nakatuon yung pananampalataya natin sa mga milagro. Kasi kung sa yan, na tayo dyan, tapos na tayo dyan eh. Di ba? Tapos na tayo dyan. Hindi pa tayo yung parang wala pa sa Panginoon na yun ang tinitignan natin. Hindi na tayo, yung mata natin, hindi na nakatuon sa healing, hindi na nakatuon sa mga biyaya, pagpapala. Hindi na yun ang focus ng pananampalataya natin. Di ba? Yung mga miracle na yan, hindi yan para sa mga mananampalataya ng Diyos. Ang miracle para yan sa mga taong hindi pa nananalig sa Panginoon, na para sila ay mamangha kung ano ang kakayanang pwedeng gawin ng Panginoon kung ang isang tao ay mananalig sa Kanya. So sa atin, hindi na hindi na bago. Di ba? Ang sa atin is kung ano yung kalooban ng Diyos, mangyayari. Di ba? Sa lahat ng bagay, may purpose ang Diyos. Sa mga time na yun, baka tinitest yung ating pananampalataya o kaya tinuturuan tayong manalangin, hindi manghinawa, manalig, magtiwala sa Kanya. Kasi sa mga sitwasyon na pinagdaraanan natin, diyan hinuhubog tayo ng Diyos eh. Diyan tayo minumold ng Diyos. Di ba? Ang minumold na sa atin, yung character natin, yung attitude na natin sa mga ganyang sitwasyon. Di ba? Paano natin titignan yung isang bagay na parang tingin mo, parang hindi ka na-answer prayer, kasi nga pinag-pray mo na, hindi pa rin gumaling, pero tinitingnan dyan ng Diyos kung may magiging attitude mo. Pinatatatang yung pananampalataya mo, ikaw ba ay mawawalan ng pag-asa, mapanghihinaan ng loob, o patuloy kang mananalig sa Kanya? Kasi tayo minsan, problema sa tao, gusto agad resulta. Hindi ganun. Pag lumalago na tayo sa pananampalataya, hindi tayo agad yung gusto natin resulta agad. Yung pananampalataya natin, sabi nga, ang Diyos ay gumagawa ng mabubuting bagay sa mga nagmamahal sa Kanya. Yun ang tinitignan natin, na may plano ang Diyos sa mga bagay na nangyayari sa buhay po natin. Sabi niya, pinabubukas na ng ating Panginoon. No? Sabi din sa may verse 39. Pero sabi na naman ni Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay may kita mo kung gaano kadakila ang Diyos? 2 beses pinagsabihan ng ating Panginoon si Marta. Kasi nga, kung babasahin natin yung Luke chapter 10, masyado kasi busy si Marta sa pagluluto. Yung kanyang kapatid si Maria, umupo doon sa paanan ng Panginoon at nakikinig ng salita ng Diyos. Pero si Marta, abalang-abala sa pagluluto, di ba? Kaya may kita natin dito, sinabihan na siya eh. Kung, di ba sinabi ko na sa iyo, kung mananalig ka sa akin, makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. At inalis nila ang bato, tumingala si Jesus, at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa inyo sapagkat dininig ninyo ako. Diba? Hindi sinabi ni Lord,
Ama, buhayin niyo po si Lazaro. Ang sinabi ng Panginoon dito, mga kapatid, tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa inyo sapagkat dininig mo ako. Diba? Ako'y nagpapasalamat, Ama, sapagkat dininig mo. Kaya nga may account sa Bible na kapag tayo ay may hinihingi sa Panginoon, pasalamatan na natin. Inaangkin na natin na yung hiningi natin, answered prayer na. Di ba? Kasi yun naman ang purpose ng Panginoon eh. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Lazaro, sa kanyang muling pagkabuhay, mahahayag yung katikalaan ng Diyos at yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Kaya yung pinasalamatan niya na eh. Kaya may kita natin dito, yun ang pananampalataya eh. Nag-i-expect tayo sa isang bagay na kahit hindi pa natin nakikita, pero dahil sa pananampalataya natin, kiniklaim na natin, no? Pinoprofess na natin na answer prayer na, no? Na yung hiningi natin talagang tutugunin ng Diyos. Ganun yung itinuturo ng ating Panginoon. Kiniklaim mo. Alam kong lagi mo akong dinirinig, ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Yun ang purpose doon. Yung pagkabuhay ni Lazaro, mga kapatid, para may pakita doon sa mga tao sa paligid niya, kahit siyempre doon sa mga alagad niya, kahit doon sa Marta at Maria, at doon sa mga hindi naniniwala sa kanya, na siya ay sinugo ng Diyos. Ito yung magiging proof at sign sa kanila na si Jesus ang Mesaya. Siya yung muling pagkabuhay at ang buhay. Kasi siyempre yung mga Hudyo, mahilig sila sa mga signs and wonders. So ito, sign and wonders na. Di ba? Mga manghang pangyayari na nasaksihan mismo ng mga Hudyo. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro, napupulutan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalaganin niyo siya at nang makalaya. Diba? So yung resurrection doon, yung muling pagkabuhay. Diba kapag tayo ay yung sa aksidente lang, diba? Yung biglang naiwas ka lang sa aksidente, yung hindi ka nasagasaan. Minsan ano sinasabi natin, pangalawang buhay ko na to. O kaya nagkaroon ka ng malubhang karamdaman tapos nakasurvive ka. Anong sinasabi mo? Pangalawang buhay ko na to. Para sinasabi yung bagong buhay na to. So lalo to, siyempre namatay eh. No? Pangalawang buhay na ibinigay sa kanya ng Panginoon, yung pagbabagong buhay. No? Katulad sa atin, no? Namatay tayo sa luma nating buhay at tayo ay nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo. Sa yung resurrection, sa yung muling pagkabuhay siya at yung buhay. Kaya wala kang dapat ikatakot pag kay Lord ka eh. Kasi kahit mamatay man tayo, muli tayong bubuhayin. Diba? At tulad ng ating Panginoon, isa rin sa reason bakit hindi siya takot mamatay sa krus. Kasi alam niya rin eh. Diba? Na sa 3 araw, mabubuhay siya. So ano ikatatakot mo? Lalo na siyempre, tapat ang Diyos na nangako eh. Diba? Kilala ni ng ating Panginoong Hesus ang kanyang ama na tapat sa kanyang mga pangako. Kaya walang pag-alanlangan na sinunod niya yung kalooban ng kanyang ama hanggang sa kamatayan sa krus. Ganun din sa atin. Diba? Tayo naniniwala na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Na sino man mag-alay ng buhay para sa kanya't manalig sa ating Panginoon ay muling bubuhayin sa huling mga araw. At siyempre, yung mga taong binuhay muli ng ating Panginoon, tayo ay binigyan ng laya. Di ba? Yung mga tanikala ng kasalanan, sumpa sa buhay natin, nang tayo ay tumanggap sa ating Panginoon at binigyan tayo ng bagong buhay kay Kristo, tayo ay pinalaya sa gapos ng kaaway. Sa kasalanan, sa kadiliman, diba? Nagkaroon tayo ng liwanag yung buhay natin. Kaya ngayon bilang binuhay ng ating Panginoon,
Hindi na tayo nabubuhay para sa sarili natin, kundi tayo nabubuhay para kay Kristo. Amen? So, yun lamang mga kapatid, no? Marami pa ang pwede natin pag-usapan tungkol sa pagbuhay ng ating Panginoon kay Lazaro. Pero ito yung mga simple na mga mensahe na gusto ipaabot ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nakatulad ng sinabi ni Jesus kay Marta, kung tayo mananalig sa Kanya, makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Na sa huling araw, lahat tayo na umaasa, lahat tayo na nananalig sa Panginoon ay Kanyang bubuhayin at makakasama sa huling mga panahon. Sa Kanyang kaharian, sa muling pagkabuhay. So yun lamang mga kapatid at nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.